So, yun na nga no, dumating na yung pagkakataon na kailangan na natin magpalit talaga ng gulong dahil nung isang araw, muntik na ako masemplang dahil manipis na yung harapan natin. Kaya dito ko na dinala sa vulcanizing na ito yung bago kong biling gulong at yung sealant para may pakabit na po sa kanila. Alam mo nung pumoposisyon na siya para gawin yung motor, dali-dali ko kinuha talaga yung cellphone na to para videoan siya. Wala talaga akong balak na videoan to eh. Kaya lang, sabi ko pandagdag content na lang pero pagmasdan nyo, napaka mahusay silang gumawa rito sa lugar na to. Kumbaga mahal nila yung trabaho nila. Buti sinasapinan nyo pala, no? Oo, para hindi maano yung... Oo nga eh, yung likod ko, hindi sinapinan, tanggal yung mga pintura eh. Ganyan pala pag sapinan dapat, ano? Yung nagkapit ng gulong ko dati sa likod, bak talaga pintura. Ganyan pala pamamaraan. Maayos silang kausap dito, magiliw at may honest na feedback. Sa pagkakataong ito, iniingatan pa rin ni sir yung gilid ng mags ng gulong ko kasi nga pag hindi, mababakbak talaga yung pintura. Sinapinan pa rin niya. Alam mo yung nanonood ka ng nagmamalasakit sa yung gamit. Laking ano nun, no? Laking kasiyahan kumbaga sa may-ari ng mga ganito. Hindi kagaya ng ibang vulcanizing, wala talagang malasakit, sikwat lang ng sikwat, hindi sinasapinan. Ganon nangyari sa likurang mags ng gulong ko. Tanggal ang mga pinila talaga pag may malasakit yung nag-vulcanize. Ang totoo niyan, rekomenda to nung bibilihan ko ng gulong eh. Ang kaso, usapan namin ngayong umaga, ngunit sarado yung shop nila, kaya sa ibang shop na lang ako napadpad. At ang nabili ko ang gulong, imbis na B-Style ay naging RMC. Yan na nga po ang nangyari. Kaya, pero dito pa rin ako pumunta sa vulcanizing na ito dahil may malasakit nga raw sa pagpapalit ng gulong. At napatunayan ko nga naman talaga na may malasakit talaga sila sa mga customer nila. Hindi talaga no, hindi kagaya na ibang mga vulcanizing na napuntahan ko. Basta, halimbawa, yung tricycle na tube, salpak lang ng salpak, walang pakundangan kung maiipitan ka o hindi. Pero dito, maayos talaga sila sa customer nila at magiliw pa. Magalang din, kumbaga. Kumbaga, sinasabi nila kung ano dapat na gawin sa gulong mo, kung papalitan ba ng pito o hindi, o lilinisan lang. Napaka-honest nila rito. Yun ang isa sa akin natutuwa ko sa vulcanizing na to. Kaya pala, inirekomenda sila nung binibilang ko ng pyesa. Alam mo yung ang sarap nilang panoorin o niyang panoorin dahil tingnan mo kung paano niya tinatrabaho yung pagkakabit ng gulong. Kumbaga sabihin natin maayos, malinis, pulido. Siguro lahat na ng rekomendasyon talaga, isa na rin ako magre-rekomenda sa vulcanizing na ito. Nakakatuwa sila sa totoo lang. Na-amaze ako nung pinanonood ko eh. Hindi ko nga sana ibibideo, kaya lang laking gulat ko nung sinimulan niya ngang baklasin at ikabit yung gulong nga. Natuwa talaga ako sa pagtatrabaho niya sa mags at gulong ko. Kaya kasayo sir, na taga Kamarin Kiko, marami pong salamat sa malasakit sa harapang gulong at mags ng Honda Beat na minamaneho ko. Salamat po. At habang kinakabit niya nga yung bagong gulong, pinagmasdan ko yung lumang gulong ko, yan na naging itsura niya. Manipis na talaga. Stock pa ko kasi to, kaya masyado nang nagwiwigil yung harapang manibela ko, kaya kinakabahan na rin ako. Kumbaga hindi ako makabakbak. Alam nyo na yun, na pag yung sanay ka na tumatakbo ng mabilis, tapos bigla kang gumewang, medyo kakabahan ka na eh. Kaya nag-decide na akong palitan talaga yung gulong ko sa harap. Unang-una para sa safetyness. Kasi alam nyo na, pagka stock talagang magudulas yan. Kaya lang, itong mga nakaraan, wala naman talagang budget. Kaya lang, kesa naman marami maperwisyo, minabuti ko ng palitan yung harapang gulong ng Honda Beat natin. Hanggang sa huli, makikita mo pa rin talaga yung pagmamalasakit na sa gulong. Nakarerekta natin kasi yan. Kanya-kanya technique, kanya-kanyang diskarte. Siya sa gilid na lang niya ibinuhos yung sealant, samantalang ibang pinagdalaan ko ng gulong, lalo na yung sentro ko, sa pito pinadaan, pero to sa tagiliran niya na pinadaan.
May mga nagpapadaan talaga sa pito, merong sa gilid lang talaga, kanya-kanyang diskarte. Nakagigiliwan mo. Yan oh. Mga diskarte nila na wala sa iba. At so kas, hinahanginan na, ibig sabihin malapit nang matapos yung ginagawa niya. Siya nga po pala, yung harapan na ipinalit natin gulong ay 80 by 80 na po. Yung likurang bahagi naman na gulong ko, yung pinalit ko nung nakaraan ay 80 by 100. Narekomenda lang din ho yun ng ibang mga may single na motor para sabi nila match daw yung ganon. Kaya tinesting ko ngayon. Palagi ko naman medyo okay nung tumatakbo na ako. Kaya lang nung una nagwiwigil ako dahil sobrang tigas nga talaga nung pagkakahangin. Kaya nagbawas na lang po ako ng hangin. Ang vulcanizing po nila ay nasa tapat lamang po ng Porinaria. Pagkagaling ka ng Bulacan, nasa kaliwa sila. Pagkagaling ka ng Novaliches, nasa kanan sila. Yan na nga, naikabit na po. Sa unang kabit, parang naliliitan ako pero parang malaki naman. Hindi ko pa maintindihan plus. Ganyan po yung spike ng RMC nung maikabit na. Hindi straight line, zigzag. Ganyan po ang naging itsura nya. Sa ngayon, unang kabit, alam nyo na, medyo madulas pa rin. Ewan ko lang sa mga susunod na araw, linggo o buwan, kung hindi na siya madulas. Wala akong choice eh. Hindi palitan ng gulong na talaga sa harap. Kasi yung nakakabit dyan, napakadulas na kahapon. Muntik ako masemplang.